Amen. Manatili tayong pinagpala. Manatili tayong mapayapa. Manatili tayong maginhawa. Amen. Manatili kang masaya. Amen. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Manatili tayo sa kanyang covenant. The covenant of the Lord Jesus Christ, it is a better covenant. Matindi po yung covenant ng Panginoong Hesus sa atin na dapat po nating alamin and we should be aware of His covenant. Kaya po ina-highlight natin muli ito sa buwan ng Agosto. At last Sunday, wag po kayo mawawala sapagkat napakaganda ng message. It's about being aware of the benefits of the covenant. Kailangan aware ka. Kinakailangan alam mo kung ano yung benepisyo ng covenant sa iyo. Para hindi ka mukhang kawawa, kundi maging kahanga-hanga. Amen? Para manatili kang pinagpala. Manatili kang masaya, maginhawa ang buhay. Hindi ka dinisenyo ng Panginoon. You're not designed na ma-burden, mapuno ng sakit ng kalooban, ng sama ng loob. Amen? Hindi mo design na magdala at magbuhat ng mabigat sa buhay mo o ng kasalanan sa buhay mo. Dinisign ka ng Panginoon para maging pinagpala at maging pagpapala sa iba. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. That is the blessing of the covenant. And this morning, I will preach this message about the surety of the covenant. We talk about that last Sunday, that Jesus is the surety. Ang Panginoong Hesus, siya yung tagapagnagot. No? Siya yung tagapanagot sa atin. Siya yung tagapaggarantiya ng pagpapala sa iyong buhay. Ginagarantiyan niya yung kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Ginagarantiyan niya yung tagumpay sa iyong buhay. That is why Jesus is the surety of the better covenant. Alam po ninyo mga kapatid, sa unang panahon, sa lumang tipan, kapag dalawang partido, no? O dalawang individual, sila po ay nagkaroon tinatawag ng tipan or covenant or legal agreement. Meron doon pong tagapanagot. Kapag merong nag-fail, kung sino yung nag-fail, siya yung mananagot. May sasagot doon sa failure. So imagine yourself this morning na ikaw meron kang utang. Meron kang responsibilidad na hindi mo nagawa, na hindi mo kayang bayaran. Siyempre, ang mangyayari sa iyo, di ba? Magkakaroon ka ng takot, magkakaroon ka ng pangamba, may utang ka na hindi mo kayang bayaran. Magangamba ka. Alam niyo po, mga kapatid, sa lumang tipan, ganun ang kalagayan ng tao. Hindi kayang bayaran ng tao ang utang niya sa Diyos. Hindi kayang bayaran ng tao yung kanyang malaking pagkakautang sa Diyos. Hindi niya kayang bayaran ng Diyos. Kahit na sundin niya pa lahat ng kautusan, hindi niya kaya. Purihin ng Panginoon ngayong umaga. Ang mabuting balita, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Siya yung mananagot para sa iyo. Amen? Siya yung tagapanagot. Jesus, our Lord, is our surety. Jesus Christ became the guarantee that every promise of God would be fulfilled. Amen? Siya yung garantiya na ang bawat pangako ng Diyos sa iyo ay mangyayari. Kaya dapat aware ka sa mga pangako ng Diyos. Aware ka doon sa mga benepisyo ng pagpapala ng Panginoon. Na kahit na ikaw ay magkulang, He will cover you. He will be the one who will stand with you, in you, and through you. So ngayong umaga mga kapatid, i-discover natin yung lalim nito. Yung kahulugan nitong tinatawag na surety ng covenant. Let us proceed to the Word of God. Hebrews 7 verse 22, sabi diyan, by so much more, Jesus has become a surety of a better covenant. Ang Panginoong Jesucristo, siya yung naging tagapanagot sa isang mas matindi
mas mataas na antas ng covenant. Now, the word surety in that verse in Greek is engios. Sabihin natin engios. Nang ibig sabihin siya yung guarantor. Siya yung pledge. Siya yung prenda natin. Siya yung maggagarantiya ng obligation o ng terms and condition o ng mga pangako ng tipan. The word surety is a guarantor, a pledge, one who takes responsibility for another's debt or obligation. Siya yung tumatayo sa iyo. Siya yung mayroong tinatawag na full responsibility. Why? Because you join with Jesus Christ. Because nakiisa ka sa Kanya. Dahil sumampalataya ka sa Kanya. Siya ang sasagot sa mga pangangailangan mo. Siya ang sasagot sa mga kakulangan sa iyong buhay. Siya yung mayroong full responsibility sa iyong buhay. Amen? Do you believe that? Naniniwala po ba kayo? Siya yung tutugon sa iyong mga pangangailangan. Siya yung prenda ng Ama sa iyo. Kaya nga ang Panginoong Hesus, siya yung katugunan natin. Si Yesu Kristo, ang Panginoon, siya yung ating surety. Alam nyo, in legal terms, ibig sabihin, it is like a co-signer. Ang Panginoong Hesus, siya yung co-signer ng covenant. At ang kanyang tinta, ang kanyang ipinansulat sa covenant, ay ang kanyang dugo. Siya yung co-signer upang yung terms of the covenant or the contract or the agreement will be fulfilled. Siya yung co-signer. Siya yung surety. He signed the covenant. He confirms the covenant, this better covenant, with better promises, with His holy blood, ng kanyang dugo. You see, a surety is someone who takes full responsibility to ensure that the promises and obligations in a covenant are fulfilled. Siya yung nagsisiguro. Sinisiguro ng Panginoong Jesus na dahil nakipag-isa ka sa Kanya, may mangyayari sa iyo. Na dahil ikaw nakipagkasundo ka sa Diyos, may gagawin ng Diyos sa iyo. Ang Diyos merong obligasyon na bigyan Kanya ng kapayapaan. Obligasyon ng Diyos na bigyan Kanyang kapanatagan ng isipan. Obligasyon ng Diyos na ikaw ay maging mapanapag. Obligasyon ng Diyos sa iyo na maging masaya ka. Amen? So ang kailangan mo lang is magtiwala sa Kanya. Again, hindi ka dinisign para magdala ng bigat, ng pressure sa iyong buhay. Amen? Pakatingnan nga natin yung katabi natin. Nagbubuhat ba ng mabigat na pressure? Meron bang mabigat na problema na dala-dala? Na makikita mo sa kanyang mga mata? Kasi ang mga mata, ito yung bintana ng ating kaluluwa eh. Makikita mo sa mata lang, makita mo yung, ano ba yung dinadala mong bigat? Ano ba yung hirap na dinadala mo? Tanda mo kapatid, merong tagapanagot sa iyo. Merong tutugon sa pangailangan mo. Bakit? Kasi may nagmamahal sa iyo. Siya ay merong full responsibility sa iyo. So see, a surety is not just a witness. He is someone who personally ensures that the covenant is carried out. Sinisiguro niya na ang tipan, ang covenant, ay nagkakaroon ng kaganapan sa iyo. Sa lumang tipan, mga kapatid, ang covenant ay siniselyuhan ng dugo ng oxen, ng kordero, ng baka. At ang mga tao sa panahon na yon, sa lumang tipan, sila yung responsable na kanilang iingatan yung tipan. Responsibilidad nila yon. Kasi ito ang tipan na binigay sa inyo. This is the covenant. Sabi ng Panginoon sa kanila, meron itong terms and conditions. Kasi kapag nag-fail sila, ang gagawin nila, mag-aalay sila sa templo ng kordero. At pag tumagas yung dugo na yon, ayan, spared na sila sa sumpa. But in the New Testament, Jesus is both the mediator. Siya yung ating tagapamagitan sa Ama. At siya rin yung tagapagpanagot sa atin.
Ang Panginoong Isus, siya yung tumatayo sa ating Ama sa langit at sa atin at ginagarantiya niya yung success, yung tagumpay ng covenant, na yung covenant mangyari sa iyo. Yung mga pangako, magkaroon ng kaganapan sa iyo. Ano yung mga pangako? Pangako ng kagalingan, pangako ng kapayapaan, pangako ng pagpapala. At kapag hindi mo ito nararanasan, you are not aware of the covenant. And you should be aware of this covenant. Magkaroon ka ng kamalayan, ng pagkaunawa na mayroong covenant ang Diyos sa iyo. At nakapaloob sa covenant ang lahat ng mga pangako ng Diyos. Amen. Baka sabi sa katabi mo, ang daming pangako ng Diyos sa iyo. Dapat alam mo yan. Okay? Sa lumang tipan, kapag ka nag-fail sila, kinakailangan nilang mag-alay. In the New Testament, kapag ka tayo nag-fail, of course, kasi we are still in this human body. Diba? Nag-fail tayo, may mga nagagawa tayong hindi tama, pero hindi dapat intentional. But of course, kapag ka nag-fail ka, meron kang nagawa na hindi nakalulugod sa Kanya. You see, the blood of Jesus Christ stand in your place as the covenant-keeping surety. Yung dugo ni Kristo yung tatakip sa iyo. Ang magko-cover sa iyo. That is why every day I apply the blood of Jesus. Kayo rin po. Every day you should apply the blood of Jesus. Because the blood of Jesus is the blood of protection for you and for your family. And take note, every day ang kaaway, lagi siyang manghihingi ng dugo sa iyo. Manghihingi siya ng dugo. Huwag mo ibigay yung dugo mo. Wala silbi yung dugo natin. Ibigay mo sa Kanya yung dugo ni Kristo. Amen? Kasi yung dugo ni Kristo, ito yung tinta ng Kanyang paglagda sa covenant. Ang dugo ni Hesus Kristo, ang siyang nagko-confirm. Tumitiyak ng covenant. Kaya sabi niya doon sa communion, this is the blood, the cup of the new covenant. When you drink this, do this in remembrance of me. Kaya tayo po, inaala-ala natin si Hesus Kristo. Pagising sa umaga, alalahanin natin siya. Every day, sa bawat decision natin, alalahanin natin siya. Bakit? Kasi siya yung mananagot. Siya yung sasagot. Siya yung tagapanagot sa mga bagay na ginagawa natin. Jesus is described as the one who guarantees that the terms and blessings of the new covenant will be fulfilled. Ang Panginoong Hesus yun. Siya yung magsisiguro na yung mga pangako at pagpapala sa tipan ay mangyayari sa iyo. The question today is, paano ang Panginoong Hesus ay naging surety? Paano siya naging surety? Bakit sinabi ng Bible that Jesus has become the surety of a better covenant or of the better covenant? You know why? Because number one, Jesus, our surety, took our place. Si Jesus ang ating kasiguruhan. Si Jesus yung tagapanagot sa atin. Kinuha niya yung ating mababang kalagayan. Ano yung mababa nating kalagayan? Ano yung kalagayan natin? Tayo nasa kasalanan. Tayo nasa karumihan. Tayo ay nasa sumpa. But Jesus Christ came to us. Our surety took our place. That's why when Jesus was baptized, alam mo ba yung lugar na kung saan nabautismohan ng Panginoong Hesus? Ang lugar na yon, ang River Jordan in Israel, ito yung pinakamababang lugar sa mundo. Pinakamababang lugar yan. Jesus was baptized. Jesus took our place. Took our sin, our curses, our filthiness. You see, when we say Jesus, our surety took our place, it means Jesus stood as our substitute, our representative, our guarantor before God, taking upon Himself what we rightfully deserve. Kinuha niya yung nararapat para sa atin. Nararapat para sa atin yung kaparusahan, nararapat para sa atin yung kahirapan, we deserve. In poverty, in sickness, we deserve it. Because of sin.
Dahil sa kasalanan. Mga kapatid, ang kasalanan ang nagpapabigat, nagpapahirap sa buhay ng tao. But Jesus came to us. He became our substitute. Kaya nga sa krus, mayroong tinatawag na great substitute. Siya yung pumalit sa atin. Upang hindi ka magdala ng bigat, ng sakit at karamdaman. Upang hindi ka magdala ng kahirapan sa iyong buhay. He became our great substitute. There was a great exchange on the cross. Yung kasalanan natin para sa kanyang katuwiran. Yung ating sakit at karamdaman para sa kanyang kagalingan sa atin. Yung ating kahirapan para sa kaginhawaan ng buhay. He took upon himself what we rightfully deserve because of sin, giving us what he rightfully deserved. Kumbaga yung nararapat para sa kanya, binigay niya sa atin. And we should be aware of that. You see, the Lord Jesus fulfills the covenant perfectly, living a sinless life. Nabuhay siya ng walang kasalanan, kaya siya yung ating great substitute. He is our great representative before the Father. He is our guarantee before the Father. He died on the cross. He rose again. Jesus became the surety and substitute for us. Para sa atin. Sabi ng 2 Corinthians 5 verse 21, it says, He made Him who knew no sin. Ginawa siya. Siya na hindi niya kilala ang kasalanan. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan para sa atin. Amen? Naging kasalanan si Jesucristo para sa iyo at para sa akin. Si Jesucristo sa krus, naging sumpa siya doon. For what reason? That we might become the righteousness of God in Him. Amen? Can we give God that praise? Upang ikaw at ako ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang verse niyan nagpapatunay ng great exchange or ng great substitute. We receive the righteousness of God, meaning we are made right with God through Jesus Christ. Bakit? Kasi siya yung naging surety natin. Siya yung naging tagapanagot. Siya ang sumagot sa Ama para sa iyo, para sa akin. Because we deserve to die in our sins. We deserve to live in poverty. Deserve natin yun dahil sa kasalanan. Kasi nung pumasok ang kasalanan sa mundo, pumasok ang kahirapan. Pumasok ang sakit at karamdaman. Pumasok ang lahat ng kasamaan. At ang lahat ng tao pupunta sa impyerno. That's why Jesus came. He came. He took our place. Kinuha niya yung kalagayan natin. He took our sin and we receive His righteousness. Tinanggap natin yung kanyang katuwiran. Ginawa niya tayong matuwid sa Diyos sa pamamagitan niya. Tinanggap niya tayo. Ginawa niya tayong matuwid. We were accepted and justified not by works. Hindi sa ating gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Amen? At ngayon, dala natin yung identity, yung nature ng righteousness. Kaya alam nyo, talagang very vivid sa akin, very, very strong sa akin. Yung insight ng 1 Corinthians 6:17. That when you are joined with Him, you are one spirit with Him. And when you are one spirit with Him, you bear the image of Christ. Dala natin yung image niya. Dala mo yung kanyang nature, yung kanyang kalikasan. Kaya ako everyday, nagko-communion ako. Everyday, inaalala ko si Kristo. Na kapag kinuha mo yung tinapay, kinuha mo yung katawan ni Kristo. Jesus said, this is my body broken for you. Yung kanyang katawan na sariwa, yung kanyang katawan na malusog, binigay niya sa atin upang at kinuha niya yung ating sakit at karamdaman upang tayo ay maging malusog. Na tayo po, yung image niya, yung identity niya nasa atin. Alam nyo, mga kapatid, napakalaga na maintindihan natin ito. Na Jesus, our surety, took our place. Merong isang pangyayari sa lumang tipan na merong isang lalaki, naging surety siya sa kanyang kapatid. Naging tagapanagot siya sa kanyang kapatid. Remember the story of Joseph?
nung siya napunta sa Egypt, at nakita niya yung kanyang mga kapatid, at naalala niya yung vision na binigay sa kanya ni Lord. At ang ginawa niya para yung kanyang mga kapatid ay makakuha ng pagkain sa kanya, makabili ng tinapay sa Egypt, kasi siya ang tinatawag na pangalawa sa pinakamataas sa Egypt. So ang ginawa niya, para mabigyan niya sila ng pagkain, sabi niya, ibigay sa akin si Benjamin. And this is now the story. Kaya nga, nung hindi maibigay si Benjamin, nagtiis sila. And right now in here, in Genesis, chapter 43, verse 8, sinabi ni Judah kay Israel sa tatay niya, kay Jacob. Si Israel dito, si Jacob, tatay niya. Sabi niya, ipadala mo yung bata. Tatayo kami, pupunta kami, para mabuhay tayo. Kasi ang condition sa kanila, hindi sila makakabili ng tinapay kung walang prenda. Ang ipiprenda nila, si Benjamin. Sabi ni Judah, sabi niya, verse 8, sabi niya, ipadala mo si Benjamin sa amin para mabuhay tayo, hindi tayo mamatay sa gutom. Kasi meron tinatawag na worldwide famine during the time. Meron matinding kagutuman. At ang meron lamang pagkain ay ang Egypt. At sa Egypt, kaya may pagkain naroon si Joseph na pinagpala ng Diyos kasi ang Diyos merong covenant sa kanya. Sabi ni Judah, ibigay sa amin si Benjamin para hindi tayo mamatay. And verse 9, sabi niya, I myself will be surety for him. Take note in verse 9. Sabi ni Judah, ako ay magiging tagapanagot sa kanya. Ginamit niya yung word na surety. I myself will be surety for him. Ako mananagot sa kanya. Pag mangyari kay Benjamin, ako ang sasagot. Yun ang ibig sabihin ng surety. Walang pwedeng gumalaw sa kanya nang hindi dadaan sa akin. Walang pwedeng kumanti sa kanya. Ako ang sasagot. Mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng pagiging surety. And in our case, ang Panginoong Hesus, He stepped forward to be responsible for us. He bore the punishment of our sin. Ginawa niya. Dinala niya ang parusa ng kasalanan. Dinala niya yung kahiyan doon sa krus. Siya yung tagapanagot sa atin. He fulfilled every requirement of God's holy law. On the cross, He takes our place. Siya ang sumagot para sa atin. Para hindi tayo mapahamak. Kaya di ba sabi ng great verse, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish. Hindi mapapahamak. Bakit? Kasi merong tagapanagot. Merong tagapamagitan. Siya ang Panginoong Hesus. He paid our debt in full. Binayaran niya. Kaya nga sabi ng John chapter 19, verse 30, Jesus said, it is finished. Tetelestai. It is finished. That was the surety's declaration that the debt is fully paid. Binayaran niya ang kasalanan. Binayaran niya ang sakit at karamdaman. Binayaran niya ang kahirapan. It is finished. Binayaran niya ng kanyang banal na dugo. Can we give Him that praise? Jesus paid the penalty of our sin fully upang hindi na tayo mabuhay sa kasalanan. Upang ang kapangyarihan ng kasalanan ay hindi makapanaig sa atin. It says in 1 Peter chapter 2 verse 24, in the Amplified Bible, He personally carried our sins. Jesus our surety. Si Jesus ang Panginoon. Siya yung ating tagapanagot. Kinuha niya yung kalagayan natin. He personally, you see,
Ang pagdadala ng kasalanan natin sa kanyang katawan ay personal na ginawa ng Panginoong Hesus. Personal siyang naghirap sa krus, willingly offering Himself on it as an altar of sacrifice, so that we might die to sin, becoming immune from the penalty and power of sin. Magkaroon ka tinatawag na immunity. Ibig sabihin, kumbaga hindi magkaroon ng kapangyarihan sa iyo ang kamandag ng kasalanan. Ang kapangyarihan ng kasalanan. Why? Because Jesus paid the penalty for your sin. For our sins. Amen? Binayaran niya yon. Kaya lang ang problema sa ating mga Kristiyano, we're not aware of this. Kailangan magkaroon tayo ng pagkaunawa dito. May nagbayad para sa iyo. Binayaran niya yung pressure, yung bigat ng kasalanan para hindi mo na dalhin. Para hindi mo na dalhin. Para hindi mo na dalhin yung bigat dito sa iyong buhay. Parang pagkalalakad ka, masaya ka. Pinagpala ka. That's why we always say this, stay blessed. Stay blessed. Kasi yun ang design mo. Dinisenyo ka na maging masaya. Hindi ka dinisenyo ni Lord na magdala ka ng bigat ng kasalanan. Hindi dinisenyo ni Lord na magdala ka ng bigat, ng sakit at karamdaman. At sasabihin ng iba, pastor, tao ako nagkakasala. Tao ako na kinakailangan i-welcome ko din ang kasalanan. Tao ako na kinakailangan i-welcome ko din ang sakit at karamdaman. Ako din nagkasakit. Pero inilaban ko to sa Diyos. Hindi ako nanalangin ng isang beses. Nanalangin ako ng maraming beses. Umiyak ako sa Diyos. Dahil gusto kong maging malusog. Gusto kong maging maginhawa. Ang pananalangin ng paghingi sa Panginoon, hindi, kasi nakasulat eh. At tandaan natin mga kapatid, napakaraming mga Kristiyano ang lumalapit sa Diyos. Kinakailangan makipag-unahan ka sa kanila. Remember yung babaeng inagasan ng dugo? Ang dami nakapaligid sa Panginoong Hesus. At ito mga nakapaligid sa Panginoong Hesus, most of them, they were children of Abraham, under the covenant of blessing with Abraham. Pero hindi sila nagkaroon ng kagalingan. Bakit hindi sila naging persistent? Hindi katulad ng babae inagasan ng dugo. Sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, kagaling ako. And take note, kapag inaral mo yung context noon, hindi niya lamang isang beses sinabi yon. Maraming beses na nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao, nakapaligid sa Panginoong Hesus. Gumapang siya, hirap na hirap siya. Ang nasa isip niya si Jesus. Si Jesus ang kanyang manggagamot. Kaya gumapang siya. Tiniis niya ang sakit at hirap at nung nahipo niya, gumaling siya. Mga kapatid, tandaan natin, Jesus is the surety of a better covenant. Mas matindi yung covenant ng Panginoong Hesus kaysa sa covenant sa lumang tipan. Christ's covenant through His blood stands. Not on our shaky obedience, but on Christ's perfect obedience. Kaya nga sabi diyan, so that we might die to sin, becoming immune from the penalty and power of sin, and live for righteousness. Mabuhay ka sa katuwiran. For by His wounds, you who believe have been healed. Amen? Do you believe that? Ikaw na sumasampalataya ay pinagaling na. Why? Because Jesus our surety. Si Jesus ang ating tagapanagot, siya ang kumuha ng ating kalagayan. He ensures the covenant permanently. As our relationship with God is secure. Tandaan natin, kinuha niya na ang sakit at karamdaman. Kaya hindi mo na kailangang dalhin ang sakit at karamdaman sa iyong katawan. Amen? Kinuha niya na ang iyong problema. Hindi ka dapat magdala ng mabigat na problema. Kaya
sabi ng Panginoon Jesus, come to me, come, all of you who are weary and are heavily laden, and I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingahan. Bakit? Kasi siya yung tagapanagot para sa'yo. Amen? Can we give Him that praise? Pangalawa, Jesus, our surety, gave us confidence. Ang Panginoong Hesus bilang tagapanagot natin, siya yung nagbibigay sa atin ng confidence. Na hindi ka dapat mabuhay sa takot, sa pag-aalala. Pastor, wala kaming pansaing. Pastor, wala kaming pera. Hindi natin naalis ang katotohanan na nangyayari yan. Pero, tumingin ka sa Panginoon. Humingi ka sa Kanya. At ikaw ay Kanyang bibigyan. When we say, Jesus, our surety, give us confidence before God, it means that because Jesus stands as the guarantor of the new covenant, we no longer approach God in fear. Hindi tayo lumalapit sa Diyos na may takot, na mayroong guilt, o nang walang katiyakan, but with boldness and assurance and acceptance na ikaw ay Kanyang anak at walang anak sa kaharian ng Diyos na pinabayaan ng Diyos. Pero bakit ang iba nangyayari sa kanila? Parang feeling nila, parang hindi ako belong kay Lord. Parang hindi ako kabilang sa pinagpala. Ikaw ba'y lumalapit sa Kanya? Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 16, let us, tayo po, ibig sabihin ng tayo, lahat tayo, come boldly to the throne of grace. For what reason? Bakit nalapit ka na mayroong buong katapangan, buong puso, so that you may obtain mercy. Para tumanggap ka ng habag. Makatagpo ka ng biyaya sa panahon ng pangangailangan. Hindi nawawala ang pangangailangan. That's why we have God. Hindi nawawala na ikaw ay mangangailangan. Hindi nawawala yung pagsubok, yung problema, hindi nawawala yan. But again, hindi ka dinisenyo para magdala ng bigat. Hindi ka dinisenyo para maging ngiwi ang mukha mo na parang pagkakinausap ka, kamusta ka na? Heto, katulad ng dati, hirap na hirap pa rin sa buhay. It's not your design. Confess what is right. Don't advertise sickness and diseases. Don't advertise poverty in your life. Wag mong, ano ba ibig sabihin ng i-advertise? Wag mong ipaalam. Alam na ng Diyos yun. Alam na ng maraming tao yun. That's why we have the Word. And I want you to have this revelation of 1 Corinthians 6:17, that he who is joined with the Lord is one spirit with Him. And when you are one spirit with Him, kung ano si Kristo, nandun siya sa iyo. Ibig sabihin, yung solution nasa iyo. Bakit? Nasa iyo si Kristo. Si Kristo ang solution sa lahat ng bagay. Kaya nga may awit tayo, Christ is the answer. Si Kristo ang kasagutan sa lahat. Pag may problema ka, si Kristo ang sagot. Pag may pangangailangan ka, si Kristo ang sagot. Pag may sakit at karamdaman ka, si Kristo ang sagot. Luwalatin mo si Kristo sa iyong buhay. Alalahanin mo si Kristo sa iyong buhay. Kilalanin mo siya lagi sa iyong buhay. It's all about Jesus Christ. Why? Because He took our place. Kinuha niya ang ating kalagayan. At binigyan niya tayo ng confidence. Sabi rito, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy. Si Jesus ang trono ng biyaya. Hey, babaeng inaagasan ng dugo. Lumapit siya sa trono ng biyaya. Yes, mahirap. Yes, oo.
Dumanas siya ng sakit. Pero nakarating siya. Pag may pangangailangan ka, huwag mo sabihin isang beses lang. Ulit-ulitin mo sa Kanya. Ipaalam mo, Lord, may covenant ka sa akin. May tipan ka. Si Jesus namatay para sa akin. Binayaran ako ng dugo ni Jesus. And therefore, dahil binayaran ako ng dugo ng Panginoong Jesus, ako ay kasama sa lahat ng mga pinagpala ng Diyos. Kasama ka. Kasi mga kapatid, in human terms, no, sa termino ng tao, kapag wala kang surety, wala kang guarantor, mapupuno ka ng takot, marireject ka. Kasi wala kang guarantor eh. Kaya nga tayo, di ba, sa panahon natin ngayon uso yung palakasan eh. Kinakailangan may guarantor ako. Kinakailangan meron akong connection. Pero tandaan natin, ang pinaka-the best na connection natin, ang pinaka-the best na guarantor natin ay ang Panginoong Jesucristo. Amen. Because Jesus is our surety, our guarantor. We can stand before God without fear. For us to obtain mercy. Ang mercy galing sa Kanya. Tandaan ninyo, dahil kay Jesucristo, bukas ang langit sa iyo. Bukas ang pagpapala sa iyo. May tagapanagot para sa iyo. May magsisiguro ng pagpapala sa iyo. And you should just be aware of it, of this. Kinakailangan manatili ka sa Kanyang tipan, manatili ka kay Jesus. Kasi pagka hindi ka nanatili kay Jesus, tandaan nyo, mananagot ka. Sasagutin mo lahat ng problema sa buhay mo. Sasagutin mo lahat ng pagsubok on your own. That's why the Bible says, without me, Jesus said, you are nothing. Pag wala ako sa inyo, wala kayong kabuluhan. Kaya nga we remember Jesus. We worship the Lord. We honor Jesus. At kapag lumapit ka sa Ama, ang tingin sa iyo ng Ama ay katulad ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi covered ka ng Panginoong Hesus. Kaya nga pagka ang Kristiyanong anak ng Diyos, ang totoo na anak ng Diyos, kapag nanalangin siya sa pangalan ni Jesus sa lupa, pagdating doon sa langit, sa kanya namang pangalan ipagkakaloob yung katugunan. Bakit? Because mayroong tagapanagot, mayroong tagapagsiguro, siya ang Panginoong Jesucristo. Jesus guarantees our covenant. This means you can pray with boldness. And when you pray, kapag ikaw nanalangin, huwag kang magsalita sa sarili mo na, pakikinggan ba ako ng Diyos? Marinig ba ako ng Diyos? Tandaan nyo, pakikinggan kayo ng Panginoon. Bakit? Because of Jesus Christ. Because of the Lord Jesus Christ. You can expect the promises of the Lord because of Jesus Christ. Jesus is the answer. You can rest on Him knowing that your life is secured. Secured ka kay Jesus. That's why we have this confidence. I'm here because of Jesus. Jesus took my place. Kinuha ni Jesus yung aking sakit, yung aking karamdaman, kinuha niya yung aking kasalanan, kinuha niya yung aking sumpa. And I stand before Him with confidence. That's why Jesus is the surety. And third, Jesus, our surety, guarantees all the promises of God. Tandaan natin ito. Si Jesucristo, na tagapanagot sa iyo, siya yung sumisiguro, nagagarantiya na lahat ng pangako ng Diyos ay mangyayari sa iyo. When we say Jesus, our surety, guarantees all the promises of God, it means that Jesus is the divine guarantee that every covenant promise God made is certain. Na lahat ng pangako ng Diyos sigurado, reliable, will be fulfilled. Surely be fulfilled in your life, in my life, because of who Jesus is and because of what Jesus has done. Sigurado. Pakisabi sa katabi mo, sigurado ang pangako ng Diyos sa iyo. Sigurado. Sigurado ang kagalingan, sigurado yung masayang buhay, sigurado ang maginhawang buhay. Hindi po ako politiko na nangangako sa inyo. Siya ang nangangako sa iyo. Siya ang may pangako sa iyo. Siya ang magsasabi na lahat ng pangako
kay Jesucristo, ito ay yes and amen. Amen? 2 Corinthians 1:20, it says, all, take note of this, all the promises of God in Him are yes and amen to the glory of God through us. Amen? All. Pag sinabing all, spiritually, mentally, emotionally, physically, financially, means all. Lahat. Every promise of healing, provision, protection, peace, and eternal life is guaranteed by the Lord Jesus Christ. Garantisado ito. All. May nangyari na ba sa iyo sa isa sa mga pangako ng Panginoon? I challenge you this morning. We are under the covenant. We have covenant with Jesus. At nakapaloob sa covenant niya yung kagalingan. Nakapaloob sa covenant niya yung kaginawaan ng buhay. Every promise of healing, provision, protection, peace, and eternal life is guaranteed. Lahat ng pangako. His covenant cannot be broken. Hindi masisira, hindi magigiba, hindi mawawala. His resurrection is the proof that nothing, yung kanyang pagkabuhay na muli, ay pruweba na walang bagay, maging kasalanan man, o kamatayan, o impyerno man, na kayang pigilan ito. Kapag pinangako ng Diyos, gagawin ito ng ating Panginoong Hesus. Amen? Just believe it. When God promises forgiveness, it is guaranteed in Christ's blood. Kapag ang Diyos nangako ng pagpapatawad, garantisado ito ng pagtagas ng kanyang dugo. You are covered by the blood. When God promises provision, it is guaranteed in Christ's riches. My God shall supply all your needs according to His riches. In glory with Christ Jesus. Siya yung sasagot. Siya yung tutugon. Kaya pag may pangangailangan ka, lapit ka sa Kanya. Idulog mo sa Kanya ng buong puso. Iiyak mo sa Panginoon. Pag nangailangan ka, huwag kang maghanap ng Bombay. Maghanap ka ng Hudyo. Ang ating Hudyo ay ang Panginoong Jesucristo. Sa Kanya ka lumapit. Garantisado ang kanyang pagtugon. When God promises healing, it is guaranteed in Christ's wounds and His stripes. 1 Peter 2:24. By His stripes you are healed. Say that to Him. Lay your hands on your head. Say to God, I am healed. I am healed. I am healed. I rebuke sickness and diseases. Sinasawata akong sakit at karamdaman. Sinasawata ako, sinasaway ko ang kahirapan sa aking buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. At tinatanggap ko ang kagalingan, ang kaginawaan, ang kapayapaan. Bakit? Kasi meron kang tipan, meron kang covenant sa Panginoong Hesus. When God promises eternal life, it is guaranteed in Christ's resurrection. Jesus said, He who believes in me, though he died, he shall live again. Jesus, our surety, guarantees all the promises of God. And 4, Jesus, our surety, secures our eternal salvation. Yung walang hanggang kaligtasan. When we say Jesus, our surety, secures our eternal salvation, it means that our salvation is not fragile. It is not uncertain or dependent on our own ability. Hindi ka naligtas dahil sa iyong sarili. Naligtas ka dahil sa pananampalataya. It is fully secured, guaranteed, and preserved by Jesus Christ, who stands as the eternal guarantor of our covenant with God. Siya yung tagapag-garantiya. Siya yung taga-siguro. Nakasisiguro ka sa Kanya. Amen? Nakasisiguro ka sa Kanya.
Siya ang kaligtasan. Siya lamang. Sabi ng Hebrews 7 verse 25, therefore He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him. Siya ang makapagliligtas to the uttermost. Ano ibig sabihin ng to the uttermost? To the uttermost means completely, perfectly, eternally. Siya ang iyong Savior. Siya ang magliligtas sa iyo mula sa kahirapan ng buhay. Siya ang magliligtas sa iyo mula sa sakit at karamdaman. Kasi merong purpose siya sa iyong buhay. Na meron ka pang mission. Kaya hindi ako agad kinuha ni Lord kasi may mission pa ako. May kailangan pa akong gawin. At hindi ako nidesign para mahiga at maghirap sa sakit at karamdaman. Hindi yun ang disenyo ni Lord sa atin. Dinisign ka ni Lord na maging masaya, maginhawa, maging mapayapa. Pinagpala. Kaya pagkasabi sa katabi mo, manatili kang pinagpala. Amen? Dahil ang Panginoong Hesus nasa atin. Can we give Him that praise? Siya ay nag-i-intercede, siya ay nananalangin na mamagitan sa Ama para sa atin. He intercedes continually, ensuring that the covenant remains intact. His resurrection ensures the covenant cannot be broken. He lives forever as our high priest, na kanyang sinisiguro na yung tipan mananatili magpakailanpaman. That's why in Hebrews chapter 9, verse 11, it says, when Christ came as high priest of the good things that are now already here. Siya yung high priest na mabubuting bagay na ngayon narito sa atin. Siya yung tagapamagitan na mabubuting bagay para sa iya. Na nais ni Lord, lahat ng mabuting mangyari sa iyo. Hindi siya nagplano ng kasamaan o ng kahirapan sa iyong buhay. Christ came, take note of this, Christ came as high priest of the good things that are now already here. Narito sa atin, itong mabubuting bagay na ito, na kung saan siya yung tagapamagitan. It says here, He went through the greater and more perfect tabernacle. Pumaroon ang Panginoong Hesus sa isang pinakamataas at perpektong lugar na tabernakulo na hindi gawa o part ng creation na to ng mundo natin. In other words, dun sa kanyang kaharian. Verse 12, He did not enter by means of the blood of goats and calves. Kasi sa lumang tipan, ganito ginagawa para makapasok doon sa templo, meron silang dugo ng kordero, ng baka, para sa pantakip sa kanilang kasalanan. But Jesus entered the most holy place once for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Upang tayo'y magkaroon tinatawag na walang hanggang kaligtasan. Can we give Him that praise? Dugo ang pinangbayad ng Panginoong Hesus para sa iyong buhay. Dugo ang pinangbayad para sa iyong kasalanan. Dugo ni Jesus ang pinangbayad para sa iyong sakit at karamdaman. Dugo ng Panginoong Hesus ang pinangbayad para sa iyong kaligtasan. Para sa iyong kapayapaan. Dugo ng Panginoong Hesus, banal na dugo. Ang pinangbayad para sa iyo. Kaya kapag ikaw nagdadala ka na mabigat na suliranin sa iyong buhay, na para bang ikaw ang tagapagligtas ng sarili mo, na kaya mong iligtas ang sarili mo mula doon sa kahirapan ng buhay, na ikaw lamang ang Panginoon sa iyong buhay, na para bang ikaw lang ang may karapatan, may kakayanan na magdala ng bigat ng buhay. Insulto yon sa Panginoon. Kaya ako naawa ako sa maraming tao na nagpipinitensya lagi. Insulto yon sa Panginoong Hesus. Na ginagawa nila yun para maibsan yung bigat na kanilang dinadala. Hindi maibsan yung bigat na kanilang dinadala. Dahil lalong bibigat ang kanilang buhay. Dahil ang kanilang ginagawa ay sa kanilang sariling kaparaanan. At hindi ito kinalulugdan ng Diyos.
ang kaligtasan natin ay ginawa ng Panginoong Hesus upang tayo po ay hindi magbata ng guilt o ng condemnation, kundi tayo po ay tumayo sa harapan ng Diyos. Bakit? Because Jesus is our surety. Amen? Can we give Him that praise? So in the Amplified Bible, Hebrews 7:22, it says, in keeping with the oath's greater strength and force, Jesus has become the guarantee of a better, stronger agreement, a more excellent and more advantageous covenant. Tingnan natin yan sa Tagalog. Basahin ninyo ng malakas sa Tagalog. Ready? Go! Sa pagpapanatili ng masigit na lakas at bisa ng panunumpa, ang Panginoong Hesus ang naging tagapanagot at tagapagarantiya ng isang mas mabuti, mas matibay na kasunduan, isang higit na marangal at higit na kapakipakinabang na tipan. Amen? Can we give Him that praise? Ang Panginoong Hesus ang naging tagapanagot, tagagarantiya na mas mabuti, mas matibay, mas matindi na kasunduan, higit na marangal, higit na kapakipakinabang. Mga kapatid, ang tipan o ang covenant ay para sa ating kapakinabangan na dapat nating sampalatayanan at panatilihan. Panatili tayo doon. Pag tayong lalabas sa ating relasyon, sa ating ugnayan sa Panginoong Hesus, dahil pag lumabas tayo doon, mananagot tayo sa Diyos. Amen? So, paano tayo magre-respond sa ating Panginoong Hesus as our perfect surety? Paano po? Let us rest in Christ's finished work. To rest in Christ's finished work doesn't mean inactivity. Hindi po ito nangangahulugan na wala kang gagawin. Na kapag sinabing rest, wala kang gagawin. Kundi magtitiwala ka dun kay Jesus at sa kanyang ginawa para sa iyo. Na si Jesus ang solution sa iyong buhay. Si Jesus ang kasagutan sa iyong buhay. Na magtitiwala ka sa Kanya. Hindi sa iyong sariling gawa. Hindi sa iyong sariling kalooban. Hindi sa iyong sariling plano. Hindi sa iyong sariling kaisipan at pagkaunawa. Kundi sa Kanya. That's why 1 Corinthians 6:17 says, he who is joined with the Lord is one spirit with Him. Ibig sabihin, si Jesus na ang mananaig sa iyo. Yung kalooban ni Jesus ang mananaig sa iyo. That you have been crucified with Christ, that you no longer live, but Christ lives in you. Na si Kristo na yung nabubuhay sa iyo. Si Kristo yung naghahari sa iyo. Na yung kanyang kalooban, yun yung kalooban mo. Na yung kanyang mga gawa, yun ang gagawin mo. Means magtiwala ka sa Kanya. It means to stop from trying to earn God's favor by works, performance, or self-righteousness. Kasi may mga tao na, kailangan malugod ko ang Diyos. Kailangan matuwa ko ang Diyos sa gagawin kong ito, sa sarili kong paraan. Sa sarili kong gawa, sa sarili kong performance. No. It's all about His grace, His mercy, His righteousness in you. The more you trust Him, the more you will excel. You see, it means living in the assurance that Christ's sacrifice is enough. And we don't need to add human merit to it. Yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus is enough. Kaya yung kaligtasan natin ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesucristo. Hindi faith plus work. No. Just faith alone to Jesus Christ. Because works or good works, ito yung resulta ng pananampalataya kay Jesucristo. The more you believe in Christ, the more Jesus Christ will manifest in your life.
So, hindi natin kinakailangan ng human merit. Kaya nga si Paul, sabi niya, lahat ng aking pinag-aralan, lahat ng aking accomplishment, lahat ng ito, basura lamang. Minsan, yung accomplishments natin sa buhay natin, ito yung pumipigil sa atin. That's why we need to rest on Christ's finished work. It means to depend on His grace. Dumipende ka sa Kanyang biyaya. Not on your own strength. Just depend on Christ. Just rely on Christ. The word rest, it means to lean fully on Jesus' finished work. To rely on Him. You see, to rest in Christ's finished work, it means to rely on Christ's covenant alone. Just rely on Him. Just rely on the better covenant with better promises. We're not under the old covenant. We're not under the laws of Moses. We're under the laws of Christ. We have the better covenant with better promises. So to rest, we need to rest. Just rely on Jesus. Rely on Him alone. And secondly, to entrust yourself completely to God, to Him. Entrust yourself. Ipagkaloob mo ang iyong buong sarili sa Kanya. Lord, I am yours. I belong to you. I surrender to you. Kaya nga sabi ni Pastora Karen, ibinigay ko ang aking buong puso sa Panginoon upang siya ang maghari sa akin. It's about entrusting yourself completely to Him. Kasi hindi natin kaya. There are times hindi natin kaya. Nung nagkasakit ako, 21 days ako sa heart center, wala na akong lakas. Wala na ako ibubuga. Wala na akong kakayanan. Kahit ang mga doktor, hindi akong kayang pagalingin. Pero nung ako'y lumuhod, umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko sa Kanya, Ikaw ang aking manggagamot. At ako'y sumasampalataya, naniniwala ako sa tipan ng kagalingan. Kasi yung covenant, nakapaloob sa covenant yung kagalingan. Lord, I believe and I rely on you and I entrust myself fully to you. Then I received my healing. Tinanggap ko yung kagalingan. So entrust yourself to Him. And third, stand on God's promises wholeheartedly. When you rest in Christ's finished work, it means you rely on Him alone. Sa Kanya lang. Magtiwala ka lang sa Kanya. Entrust yourself completely to Him. Then stand on God's promises. Panindigan mo ang bawat pangako ng Panginoon. Lord, pinangako mo ito. Inaangkin ko to. Lord, pinangako mo yung kapayapaan. Kaya hindi ako magiging aligaga. Hindi ako mapipressure. Hindi ako ma-stress. Why? Because you are my peace. Ikaw ang aking kapayapaan. Hindi ako mag-worry. Hindi ako mag-aalala. Because I stand on God's promises. If God's word says it, Jesus has guaranteed it. Pag sinabi ng salita ng Panginoon, kinagarantiya ito ng Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, ang Biblia ay buhay. Buhay ang salita ng Diyos. Buhay na nagbibigay ng buhay. Just stand on God's promises. And last, train yourself to live always in the atmosphere of God's presence. Ano ibig sabihin nun? Sanayin mo ang sarili mo. Kasi by nature, yung sarili natin ayaw mag-worship kay Lord. By nature, yung sarili natin ayaw nating lumuhod sa Panginoon. By nature, hindi tayo nagtatagal sa presence ni Lord. That is why you need to establish yourself or to train yourself. Sanayin mo ang iyong sarili. Discipline yourself. Discipline yourself to be always in the presence of God.
Discipline your mind to think of Jesus, to think of the Word of God. Discipline yourself to focus on Him, to look to Jesus, to behold Jesus. That as you behold Jesus, you are being transformed into the same image. Tandaan natin mga kapatid, kung sino yung tinitingnan mo, kung kanino ka laging nakafocus, nagkakaroon ito ng impartation sa iyong buhay. Kung nakatingin ka lagi sa Panginoong Hesus, nakatingin ka lagi sa Kanyang salita, nagkakaroon ito ng impartation sa iyo. So in short, train yourself. Discipline yourself. Huwag kang mabuhay sa takot, huwag kang mabuhay sa pag-aalala, huwag kang mabuhay sa problema. Ang problema, hindi pinoproblema. Amen? Problema na yan eh. Huwag mong problemahin eh. Tumingin ka sa solution. Tumingin ka sa Panginoong Hesus. The Lord Jesus is our surety. He covers you. He guarantees your righteousness before God. He guarantees that God hears your prayers. Jesus guarantees that every promise of God is yours. Garantisado ito. All the promises of God, they are yes and amen through Jesus Christ. He guarantees your eternal salvation. When you stand before God, you do not stand alone. Jesus is with you. Christ is in you, the hope of our glory. Jesus stands as our covenant surety. He declares, paid in full, covered by my blood, blessed and secured forever. Sino yon? Pakisabi sa katabi mo, ikaw yon at ako. Binayaran ka niya ng kanyang banal na dugo. And that is why you are blessed. You are secured forever. Come on, give Him that praise. Hallelujah. Praise the Lord. Ang Panginoong Hesus ay naggagarantisado ng mga pangako ng Diyos. Lahat ng pangako ng Diyos ay mangyayari if you just believe. See, we are accepted and forgiven, blessed and eternally secured because of Jesus. Amen? Do you believe that? Do you receive that? Amen.